po na nakaupo. Subukan nyo namang tumayo at pagkamatanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan eh, tao po. Nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakabilang mga mamahaling sasakyan. Mga patay na laging bulong ng bulong. Wala namang kasal pero marami ang nakabaro. Lumakas man ng ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Kayo po na nakaupo, subukan nyo lamang tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Walang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpi-tagping yero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo, na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Nakulong tubig sa lumang takuring uling-uling. Gamit lang panggatong na inanod lamang sa estero, na nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo. Ang aking inay na may kayamanan, isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin, ulam na tudyot asin, ang 50 pesos sa magapoy pagkakasahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bakod, o nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng